Sa tingin mo, makakatakas ka lang ng ganoon? Hangal. Inakala ni Raditya na hawak niya na ang lahat, ngunit ang kanyang kaharian ng kaligayahan ay nakatayo sa isang malupit na kasinungalingan. Nang bumalik mula sa isang business trip, nagpasya siyang pumasok sa backdoor para sorpresahin ang kanyang asawa. Ngunit ang kanyang natuklasan ay ang babaeng minamahal niya ay sinisira ang babaeng nagbigay buhay sa kanya. Maghanda, dahil masaksihan mo ang isang nakakagulat na kwento. Bago magsimula ang kwentong ito, isulat sa comments kung saan kayo nanonood. Sana ay masiyahan kayo sa kwentong ito. Huwag kalimutan mag-subscribe. Ang marangyang silver na Toyota Alphard ay huminto nang halos hindi maririnig ang ugong dahan-dahang pumarada sa engrandeng pasukan ng mansyon. Pagod ngunit kontento, si Raditya ay nanatili ng ilang sandali sa loob ng sasakyan, nilalasap ang maikling katahimikan bago harapin ang labas ng mundo. 3 araw na nakakapagod sa Singapore, puno ng walang humpay na pulong, mataas na antas ng negosasyon at diplomatikong hapunan na halos hindi nagbigay sa kanya ng oras para matulog. Gayunpaman, ang lahat ng pagod ay sulit dahil ang merger ng K-kumpanya ay natapos na at magdadala ng bilyon-bilyong piso sa kanyang negosyo. Bumuntong hininga siya, naramdaman ang tensyon sa kanyang balikat na dahan-dahang lumuwag habang nakatingin sa harapan ng kanyang tahanan. Pagkababa ng sasakyan, ang kanyang Italianong sapatos na balat ay matatag na humakbang sa perpektong batong kalsada patungo sa pangunahing pinto ng kanyang tirahan sa Forbes Park, Makati. Ang bahay ay nakatayo ng maringal sa kanyang harapan, isang monumento ng modernong arkitekturang tropikal na kumikinang sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa Pilipinas. Bawat haligi, bawat bintana, at bawat detalye ng hardin ay dinisenyo upang maglabas ng kapangyarihan, tagumpay at hindi matitinag na katatagan. Niluwagan ni Raditya ang kanyang barong Tagalog na sutla, nag-iisip ng may ngiti habang tatawid siya sa pintuan at sasalubungin ng kanyang pamilya. Inilarawan niya sa kanyang isip ang malinis na amoy, ang perpektong temperatura at higit sa lahat ang pagmamahal ng 2 babae sa kanyang buhay. Ang kanyang isip ay agad na lumipad sa kanyang ina, si Nanay Sol, na lumipat sa kanila 6 na buwan pa lang ang nakalipas matapos ang maraming pilit mula sa kanya. Naalala niya ang kanyang ina sa maliit at masikip na apartment sa Tondo na papalibutan ng mga alaala at limitasyon sa ekonomiya na ngayon ay hindi na kailangan. Ang kumbinsihin ang kanyang ina na iwanan ang kanyang kalayaan sa edad na 72 ay hindi madaling gawain, ngunit naramdaman ni Raditya na ito ang kanyang banal na obligasyon. Isinakripisyo ng kanyang ina ang kanyang kabataan, kalusugan at mga pangarap upang magkaroon siya ng maliwanag na hinaharap na ngayon ay tinatamasa niya. Ang dalhin ng kanyang ina upang tumira sa marangyang bahay na ito ay ang tugatog ng lahat ng kanyang mga pangako noong bata pa siya upang bigyan siya ng buhay na parang isang reyna. Habang naglalakad patungo sa pasukan, inisip ni Raditya si Divina, ang kanyang asawa, na ang kagandahan at gilas ay laging bumubuo sa perpektong larawan ng kanyang buhay. Si Divina ay, o sa tingin niya, isang mahalagang bahagi sa transisyon ng kanyang ina sa isang bagong buhay na puno ng karangyaan at modernong kaginhawaan. Naalala niya ang matatamis na salita ng kanyang asawa nang imungkahin niya ang paglipat, nagpapakita ng labis na pangunawa at handang buksan ang pintuan ng kanilang tahanan. Naramdaman ni Raditya na siya ang pinakamapalad na tao sa mundo dahil nakahanap ng kapareha na pinahahalagahan ang pamilya tulad niya. Ang posibilidad na makita silang dalawa na umiinom ng tsaa o nagkukuwentuhan ay nagpuno ng init sa kanyang dibdib. Nagpasya siyang huwag pumasok sa pangunahing pinto. Gusto niyang magbigay ng tunay na sorpresa at iwasan ang formalidad ng pagpapahayag ng kanyang pagdating sa pamamagitan ng tunog ng susi. Sa halip, lumiko siya sa gilid na daanan na may bakod na halaman na maayos na pinutol,
na direktang patungo sa backdoor malapit sa kusina. Natuwa siya sa ideya na biglang lumitaw, makita ang gulat na mukha ng kanyang ina at makatanggap ng biglaang yakap mula kay Divina. Naglakad siya ng maingat, halos parang isang pasaway na bata, nararamdaman ang mga emosyon ng kabataan na bihira niyang maranasan sa kanyang seryosong buhay korporasyon. Ang hardin sa gilid ay namumukadkad, puno ng sampagita at plumerya na nagpapabango sa hangin. Isang detalye na pinilit ni Divina na itanim upang mapahanga ang mga bisita. Hinawakan ni Raditya ang mga talulot ng bulaklak gamit ang kanyang daliri habang naglalakad, iniisip kung gaano kalayo na ang kanyang narating mula sa mga madilim na araw na sila ay naninirahan sa isang basang upahang bahay. Bawat hakbang sa pandekorasyon na graba ay nagpapatunay ng kanyang tagumpay laban sa kahirapan. Isang labanan na kanyang napanalunan salamat sa katatagan ni Nanay Sol. Ang kanyang ina ay nagtrabaho ng dobleng shift sa isang pabrika ng tela, nananahi hanggang sa dumugo ang kanyang mga daliri para lamang mabayaran ang kanyang mga libro sa paaralan. Ang pasasalamat na kanyang naramdaman sa kanyang ina ay isang malalim at walang hanggang karagatan na gumagabay sa bawat pinansyal at personal na desisyon niya simula nang siya ay magkaroon ng isip. Naalala niya ang mga gabi na umuuwi ang kanyang ina na pagod, amoy langis ng makina at alikabok, ngunit mayroon pa ring lakas upang suriin ang kanyang mga takdang aralin sa matematika. Ang mga alaala na iyon ang naging gasolina na nagtulak sa kanya upang makapagtapos ng cum laude mula sa Universidad ng Pilipinas at lupigin ang Philippine Stock Exchange. Ngayon, si Nanay Sol ay makakapahinga, maglakad-lakad sa hardin, magbasa ng kanyang mga libro at maging naroroon ng walang pressure na mabuhay. Ang ideya ay nagpinta ng kontentong ngiti sa kanyang mukha habang inaabot niya ang hawakan ng pinto sa likod. Maingat niyang pinihit ang hawakan, tinitiyak na ang mekanismong laging maayos ang pagkakayelo ay hindi maglalabas ng ingay na maaaring magbunyag ng kanyang presensya nang wala sa panahon. Pumasok siya sa maliit na silid na naghihiwalay sa hardin mula sa kusina, isang transitional space kung saan ang aircon ay kaaya-ayang sumalubong sa kanya. Inalis niya ang kanyang Amerikana at isinabit sa kanyang braso. Inayos ang kanyang puting blazer upang manatiling maayos sa kabila ng pagod sa biyahe. Halos tinawag niya ng malakas, masayang ipinapahayag ang kanyang pag-uwi, ngunit may pumigil sa kanya bago pa man siya makatawid sa arko. Ang katahimikan na kanyang inaasahan ay wala. Sa halip, narinig niya ang tunog ng kaldero at ang malinaw na tunog ng isang tao na abala sa kusina. Normal lang iyon. Marahil ay may inihahanda ang kanyang ina na espesyal, marahil isa sa kanyang paboritong tradisyonal na ulam. Ngunit ang kapaligiran ay hindi masaya o tahimik. May tensyon na nararamdaman sa hangin, siksik at mabigat. Pinahigpit ni Raditya ang kanyang pandinig. Ang kanyang instinct bilang negosyante ay nagsasabi sa kanya na mayroong isang bagay sa kapaligiran na hindi umaayon sa idyllic na eksena na kanyang inisip. Lumapit siya ng kaunti pa, nagtatago sa likod ng isang pandekorasyon na haligi at pagkatapos ay narinig niya ang boses ng kanyang asawa, ngunit hindi ang matamis na tono na kanyang kilala. Ang tono niya ay mataas, matalas, at naglalabas ng lamig na agad na nagpalamig sa kanyang dugo. Hindi iyon mga salita ng pagbati o kaswal na usapan. Ito ay isang agresibong monologo na tila nakadirekta sa isang tao na hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Kumunot ang noo ni Raditya. Nalilito na sinusubukang iproseso kung nakikipag-usap si Divina sa telepono sa customer service o nakikipagtalo sa iba. Pero hindi. Ang boses na iyon ay hindi nakadirekta sa isang elektronikong aparato. Ito ay nakadirekta sa isang taong naroroon sa silid at ang sagot ay isang masunuring katahimikan. Naramdaman ni Raditya ang kirot sa kanyang tiyan, isang pakiramdam ng pagduduwal na walang kinalaman sa jetlag mula sa biyahe mula sa Singapore.
Nakatayo siya ng tahimik na parang isang estatwa ng asin na may maleta na tila mabigat sa kanyang kamay na parang puno ng tingga. Ang pagkaosyoso ay mabilis na naging madilim na pag-aalala, isang kutob na makakatuklas siya ng katotohanan na magpapabago sa kanyang buhay. Lumapit siya ng ilang milimetro, sapat upang makakuha ng anggulo sa pamamagitan ng pagmuni-muni sa hurno. Ang malaking stainless steel ng modernong kusina na kanyang nakita ay ang kanyang ina, si Nanay Sol na nakayuko sa counter ng kusina at si Devina na nakatayo sa tabi niya na may dominante at agresibong postura. Ang larawan ay sumasalungat sa lahat ng ipinapadala ni Devina sa mga larawan at mensahe, isang eksena ng pagkakaisa at masayang pagsasama. Doon, walang pagkakaisa. Mayroong isang malupit na hierarchy kung saan ang kanyang ina ay tila lumiit. Pinapaliit ang kanyang sarili upang kumuha ng mas kaunting espasyo sa sarili niyang tahanan. Naalala ni Raditya ang mga video call nitong mga nakaraang linggo kung saan laging ngumingiti ang kanyang ina, saglit at sinasabing maayos ang lahat na siya ay nagpapahinga. Ngayon ay napagtanto niya na ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata, na mayroong nakatagong kalungkutan na sa kanyang nakakabulag na pagmamadali ay pinili niyang baliwalain. Sinumpa niya ang kanyang sarili dahil hindi niya napansin ang mas maraming detalye. Dahil sa bulag na pagtitiwala sa naratibo na ibinenta sa kanya ni Devina, nagsimulang lumakas ang tibok ng kanyang puso, bumubugbog sa kanyang mga tadyang na parang tambol ng digmaan, habang pinahigpit ang kanyang pandinig upang mahuli ang mga eksaktong salita. Ang kusina, na karaniwang lugar ng init, ay tila ngayon ay isang malamig at sterile na interrogation room sa ilalim ng ilaw ng mga designer lamp. Pinagmamasdan niya si Devina na itinuturo ang daliri na nagtatama sa kumukulong kaldero sa kalan. Ang kanyang mukha ay nakasimangot sa labis na pagkadismaya. Hindi makapaniwala si Raditya na iyon ang parehong babae na humahaplos sa kanyang likod sa gabi at nag-uusap tungkol sa habag at pagkakawanggawa. Para itong nakakita ng isang estranghero na nakasuot ng balat ng kanyang asawa, isang nakakatakot na paghahayag na pumigil sa kanya na gumalaw o huminga ng normal. Sinubukan niyang bigyang katwiran ng sitwasyon, naghahanap ng desperadong dahilan. Marahil ay nagawa ng kanyang ina ang isang seryosong pagkakamali, marahil ay mayroong mapanganib na hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Raditya na walang katuwiran para sa tono ng paghamak na kanyang nasasaksihan noon sa sagradong bahay. Ang kanyang ina, ang babaeng humarap sa malupit na foreman at racist na bureaucrat upang protektahan siya, ngayon ay nanginginig sa harap ng kanyang manugang. Ang tanawin na iyon ay sumira ng isang bagay sa loob ni Raditya, isang lamat sa kanyang perpektong mundo na nagbabantang gumuho ang buong istruktura ng kanyang tagumpay. Pinilit niya ang kanyang sarili na manatiling kalmado, na inaalala ang mga aral ng estratehikong pasensya na natutunan niya sa mundo ng matataas na panganib na pamumuhunan. Kung pumasok siya ngayon na sumisigaw, si Devina ay maaaring gumawa ng mga dahilan, manipulahin ang sitwasyon o isisi sa panandaliang stress. Kailangan niya ng mas maraming impormasyon. Kailangan niyang makita kung gaano kalalim ang nangyayari upang walang puwang para sa pagdududa o kasinungalingan. Huminga siya ng malalim, kinokontrol ang panginginig ng kanyang kamay at naging espiya sa kanyang sariling tahanan. Isang tahimik na tagamasid ng kanyang sariling trahedya, ang amoy na lumulutang sa hangin ay walang duda, sinigang na manok, ang lutong bahay ng kanyang ina para sa anumang sakit sa katawan o kaluluwa. Ang amoy na iyon, na para kay Raditya, ay nangangahulugang pag-ibig, seguridad at tahanan, ay tila ang pinagmulan ng kasalukuyang labanan. Ang kabalintunaan ay mapait. Ang parehong ulam na nagbigay ginhawa sa kanya sa pinakamalalang sandali ay ngayon ang dahilan ng galit ng kanyang asawa. Naramdaman ni Raditya
na namumuo ang luha sa kanyang mga mata hindi dahil sa kalungkutan kundi dahil sa galit na nagsisimulang bumangon na parang bulkan. Bawat segundo na ginugol sa pagtatago sa likod ng haligi ay isang pagpapahirap. Ngunit alam niyang kailangan iyon upang harapin ang katotohanan ng walang filter. Tiningnan niya ang kanyang mamahaling relo, minamarkahan ang mga segundo na pagtanto na ang kanyang buhay ngayon ay nahahati sa bago at pagkatapos ng sandaling ito. Si Raditya, na bumaba sa Alphard na puno ng ilusyon, ay namatay sa pasilyong iyon. Ang lalaking natitira ngayon ay alerto, nasaktan at mapanganib na malinaw, handa na makinig sa bawat nakakalasong pantig na lumalabas sa bibig ni Divina. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa malalaking bintana, nagpapailaw sa mga butil ng alikabok na sumasayaw sa hangin, walang pakialam sa drama ng tao na nagaganap sa ibaba. Pinagsikipan ni Raditya ang kanyang mga ngipin, inihahanda ang sarili para sa kung ano ang kumpirmahin ng kanyang mga tainga, nagdarasal na sana ay nagkakamali siya. Ngunit sa kanyang puso, ang bigat ng katotohanan ay nakatanim na, mabigat at hindi maiiwasan, idiniin siya sa marmol na sahig. Ang entablado ay handa, ang mga aktor ay nasa lugar at siya ay ang hindi voluntaryong manonood ng dramang sisira sa kanyang kapayapaan. Sabi ko na sayo, huwag kang magluto ng nakakadiring pagkain na yan kung may bisita tayong darating. Ang boses ni Divina ay humawi sa hangin na parang matalim na kutsilyo. Paralisado si Raditya sa likod ng haligi, nararamdaman ang bawat salita na tumutusok sa kanyang dibdib ng hindi inaasahang lakas. Hindi lang ang lakas ng kanyang boses, kundi ang lason na distilled sa intonasyon, isang halo ng pagmamataas at pagkadismaya na hindi pa niya narinig na idinirekta sa sinuman. Ngayon, ang buong bahay ay amoy-amoy karenderya, nakakadiri, patuloy niya habang winawagayway ang kanyang maayos na kamay na parang ang amoy ng sinigang ay nakakalason, nagas. Nakita ni Raditya sa gilid ng arko kung paano yumuko ang kanyang ina, isang kilos ng pagsuko na lubhang masakit na kakaiba sa kanya. Si Nanay Sol ay laging naglalakad ng tuwid ang ulo, kahit na nagsusuot sila ng segunda manong damit o kapag tinutukso ang kanyang Bisayang accent. Ang makita siya ngayon na nabawasan sa isang maliit at takot na figura sa harap ng isang mas batang babae ay nagdulot kay Raditya ng matinding pisikal na sakit. Paumanhin, Divina, bulong ni Nanay Sol. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Gumawa lang ako ng kaunting sinigang para sa sarili ko. Medyo nanghihina ako. Huwag kang magpanggap na inosente at huwag mong gamitin ang mga karaniwan mong dahilan. Sagot ni Divina, pinutol ang paghingi ng tawad ng matandang babae nang walang bahid ng awa. Alam na alam mo kung ano ang ginagawa mo. Ito ay isang passive-aggressive na taktika upang markahan ang teritoryo gamit ang iyong mga amoy. Lumakad si Divina sa palibot ng counter ng kusina. Ang tunog ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw ng may militar na autoridad sa mga inangkat na ceramic tiles. Bukas ay mayroon akong Bible study kasama ang mga mahahalagang tao at hindi ko hahayaan silang isipin na nakatira tayo sa isang third class na upahang bahay sa probinsya. Ang mga salitang upahang bahay sa probinsya ay tumama kay Raditya ng may lakas ng martilyo na nagpapaalala sa kanya ng mga insulto na narinig niya sa bakuran ng paaralan dekada na ang nakalipas. Nakasandal siya sa malamig na marmol ng dingding, humihingal, hindi makapaniwala na ginagamit ng kanyang asawa ang ganoong wika. Si Divina ay laging nagpahayag ng kanyang sarili na kosmopolita. Malawak ang pag-iisip, mahilig sa pandaigdigang kultura at tagapagtaguyod ng pagkakaiba-iba sa kanyang mga charity event. Ang marinig siya ngayon ay parang nakakita ng isang perpektong porselanang maskara na nahulog upang magbunyag ng isang pangit at mapuot na mukha sa ilalim nito. Pakiusap, lilinisin ko lahat ngayon, sabi ni Nanay Sol. Kumuha ng tela gamit ang kanyang matatandang at kukulubot na kamay at nagsimulang linisin ang hindi nakikitang mga mantsa ng nagmamadali.
Gagamitin ko ang electric fan. Bubuksan ko ang lahat ng bintana. Mawawala agad ang amoy. Pangako ko. Ang desperasyon sa boses ng kanyang ina ay totoo. Ang takot na magdulot ng problema. Ang takot na maging pasanin sa pamilya ng kanyang anak. Kinailangan ni Raditya na kagatin ang kanyang kamao upang hindi sumigaw, upang hindi sumugod sa silid at pigilan ang hindi matitiis na paghamak sa sandaling iyon. Mula ngayon, kakain ka sa kusina sa likod. Sinabi ko na sayo dati, pero tila hindi mo naiintindihan. Ang hatol ni Divina ay malamig. Ayoko makita ang mukha mo habang kumakain ng hapunan at syempre ayoko amoy ang basura na niluluto mo sa kusina ko. Ang utos ay ibinigay ng natural na parang isang tao na dinidisiplina ang isang alagang hayop na hindi masunurin, hindi ang ina ng kanyang asawa. Naramdaman ni Raditya na nanghina ang kanyang mga binti. Ang mundo ay umiikot sa paligid niya, habang ang larawan ng kanyang ina na kumakain sa likod na kusina ay nabuo sa kanyang isip. Ang mga gintong frame ng kanyang mga diploma sa universidad at mga parangal sa negosyo na nagpapalamuti sa pasilyo ay tila tinutukso siya sa sandali ng kawalan ng pag-asa na ito. Ang lahat ng kanyang tagumpay, ang lahat ng bilyon-bilyong na ipon, ang lahat ng impluensya na kanyang nakuha ay walang silbi upang protektahan ang pinakamahalagang tao. Nabatid niya na nabigo siya sa kanyang pinakapangunahing tungkulin, ang igalang at alagaan ang taong nagbigay sa kanya ng buhay at pagkakataon. Ang tunog ng mga paa na nagkakaladkad at ang pinipigil na hikbi na nagmumula sa kusina ay nagpapahiwatig na sumusunod ang kanyang ina sa malupit na utos. Naunawaan ni Raditya na ang kanyang perpektong mundo, ang bula ng kaligayahan na akala niya ay kanyang tinitirhan, ay nakasandal sa isang bulok na pundasyon ng kasinungalingan. Nagsimulang lumitaw ang mga lamat sa lahat ng dako na nagbabantang gibain ang istruktura ng kanyang kasal at ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Nakatayo siya ng tahimik, humihingal, naririnig ang taong natutulog sa tabi niya bawat gabi na sinisira ang kaluluwa ng kanyang ina. Ang maleta ay nadulas mula sa kanyang mga manhid na daliri dahil sa pagkabigla, bumagsak ng walang tunog sa carpet ng pasilyo, pinipigilan ang pagbangga. At isa pa, patuloy ni Divina. Ang kanyang boses ay puno ng walang katapusang paghamak na tila humahabol kay Nanay Sol. Huwag mong iwanan ang iyong murang baso sa pagbabasa kung saan-saan, sa sala, sa mesa, sa sofa. Ang kalupitan ay tila isang laro para sa kanya. Isang paraan upang gamitin ang kapangyarihan sa isang tao na hindi makaganti para sa pagmamahal sa kanyang anak. Ito ay hindi isang pampublikong senior citizens home kung saan maaari mong ikalat ang iyong mga lumang basurahan sa aking designer home. Sa kwarto ko lang naman inilalagay. Pasensya na, minsan nakakalimutan ko. Narinig ang boses ni Nanay Sol na mas malayo na. Marahil ay lumayo na sa service area. Sa kwarto mo? Ito ang bahay ko? Naiintindihan mo? Putol ni Divina ng may agresibong pagmamay-ari. Binili ito ni Raditya para sa akin, para sa atin, hindi para sa isang matandang probinsyana na halos hindi na makapagsalita ng maayos na Tagalog matapos manirahan sa Maynila ng 30 taon. Ang huling pangungusap na iyon ay umalingaw-ngaw na may kakaibang eko, sumasakit sa dignidad at kasaysayan ng pakikipaglaban ni Nanay Sol. Naramdaman ni Raditya ang bukol sa kanyang lalamunan na napakalaki kaya't hindi siya makalunok. Isang halo ng malalim na kalungkutan at nag-aapoy na galit. 20 taon. Ang kanyang ina ay 30 taon na sa Maynila, nagtatrabaho ng walang tigil, nagbabayad ng buwis, nagpapalaki ng isang huwarang mamamayan. At iyan ang paraan ng pagsasalita ni Divina, na hindi kailanman kinailangang magtrabaho sa pabrika tungkol sa kanya kapag wala siya upang ipagtanggol. Ang kawalan ng katarungan ng sitwasyon ay nagpaalab sa kanyang balat na nagtanong sa bawat masayang sandali na kanyang naranasan kasama ang kanyang asawa.
Sinusubukan kong huwag istorbohin ang sinuman. Talaga, bulong ni Nanay Sol na may boses na basag sa pinipigil na luha. Isang pagsusumamo ng awa. Oo, lubos kang nabigo, sabi ni Divina nang walang bahid ng empatiya. Alam mo kung gaano ako nahihiya kapag tinatanong ako ng aking mga kaibigan tungkol sa katulong at kailangan kong ipaliwanag na iyon ang nanay ng asawa ko. Ang panlipunang kahihiyan ay tila ang tanging tunay na pag-aalala ni Divina, ang kanyang katayuan at ang pananaw ng kanyang mga kaibigan. Kinakaawaan nila ako, iniisip na kailangan kong tiisin ka, dagdag pa ni Divina. Ibinaon ang huling pako sa puso ng matandang babae. Ang tunog ng paglipat ng upuan sa tiles ay nagpakilabot kay Raditya. Inilalarawan sa kanyang isip ang kanyang ina na nag-iipon ng kanyang mga gamit. Sa pamamagitan ng arko, sandali niyang nakita ang maliit na figura ng kanyang ina na nakayuko, kumuha ng kanyang mangkok at kutsara na parang magnanakaw. Ito ay isang larawan ng ganap na pagkatalo. Ang matibay at mapagmataas na matriarka ay nabawasan sa isang nanghihimasok sa sariling tahanan ng kanyang anak. Mula ngayon, kakain ka sa likod na kusina. Isara mo ang pinto at huwag kang lumabas hanggat hindi ka tapos. At huwag kang magpaparinig, utos ni Divina. Ayoko kang makita habang kumakain. Nawawalan ako ng gana. At ayoko ring magtaka ang mga bisita ko kung bakit may isang probinsyana na lola na gumagala, kumpleto ang dehumanization. Para kay Divina, hindi tao si Nanay Sol, siya ay isang peste, isang aesthetically inconvenience sa kanyang perpektong magazine life. Naramdaman ni Raditya ang isang solong luha na dumaloy sa kanyang pisngi, mainit at puno ng sakit. Ang kanyang isip ay lumubog sa hindi mabilang na mga eksena mula sa mga nakaraang buwan, binabalikan ang mga alaala at nakikita ang mga palatandaan na kanyang binaliwala. Ang matatamis na paliwanag ni Divina ngayon ay umalingaw-ngaw sa kanyang alaala na nagkaroon ng masama at mapanlinlang na kahulugan. Mas gusto ni Nanay na maghapunan ng maaga, mahal. Sabi niya masakit ang tiyan niya kung maghapunan ng gabi. Madalas itong sinasabi ni Divina nang nakangiti. Oh, gusto ni Nanay Sol ng sarili niyang espasyo. Sabi niya, mas komportable siya na manood ng kanyang mga palabas sa kanyang kwarto. Bawat kasinungalingan ay binibigkas ng may labis na nakakakumbinsing pag-aalala, ng may acting na karapat-dapat ng isang award. Hinangaan ni Raditya si Divina sa pagiging labis na mapagbigay sa pag-unawa sa kakaibang kultura ng kanyang ina. Sabi niya, ngayon ay nakita niya na ang pag-unawa na iyon ay sa katunayan ay isang maingat na inayos na domestic apartheid sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Naramdaman niya ang kanyang sarili na hangal, bulag at nagkasala sa pagpapahintulot na mangyari ito sa loob ng kalahating taon. Mayroon bang mga palatandaan? Siyempre, mayroon. Ang pagiging lalong mapag-isa ng kanyang ina, ang kanyang malungkot na tingin, ang kanyang katahimikan sa umaga, ang kanyang pag-aatubili na makilahok sa mga pagtitipon ng pamilya. Ang katotohanan na huminto siya sa pagkuwento ng kanyang araw o pagtatanong tungkol sa trabaho. Ang lahat ay iniugnay niya sa edad, ang kahirapan na makibagay sa isang malaki at bagong bahay, nostalhiya. Gaano siya kamali? Ang kanyang ina ay hindi matanda o nostalhiya. Siya ay natatakot at sistematikong sinisira. Ang mahinang pag-click ng saradong pinto ng kusina sa likod ay umalingaw-ngaw na parang putok ng kanyon sa katahimikan ng bahay. Narinig ni Raditya ang takong ng sapatos ni Divina na lumalayo sa mga tile ng kusina, malamang na patungo sa pangunahing hagdanan. Malamang na umakyat siya upang maghanda para sa kanyang Bible study o magpahinga. Kontento sa isa pang matagumpay na araw sa kanyang psikolohikal na digmaan laban sa kanyang biyenan. Kailangan niyang makakita pa, lubos na maunawaan ang laki ng problema bago kumilos. Kailangan niyang maging malamig na parang yelo upang magbigay ng katarungan. Lumayo si Raditya mula sa pasukan ng kusina na may tahimik na galaw
na parang multo, bumalik sa hardin sa gilid kung saan siya nagsimula. Ang kanyang puso ay bumubugbog ng may frenetic na ritmo, ngunit ang kanyang isip ay gumagawa ng isang plano upang ilantad ang pandaraya ng direkta. Kailangan niyang masaksihan ang pagbabago, ang makita ang paglipat mula sa halimaw tungo sa mapagmahal na asawa gamit ang kanyang sariling mga mata upang lubos na maniwala dito. Naglakad siya pabalik sa kanyang Alphard. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat sa graba. Nararamdaman ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Pumasok siya sa sasakyan at isinara ang pinto ng malakas. Pagkatapos ay sinimulan niya ang makina, sinasadya ang paglikha ng malakas na ugong. Gusto niyang ipahayag ang kanyang pagdating gaya ng dati na nagpapahiwatig na nakauwi na ang may-ari ng bahay. Naghintay siya ng ilang segundo habang nagbibilang sa kanyang isip, nagbibigay ng oras sa makina ng kasinungalingan upang magsimulang gumalaw sa loob ng marangyang bahay. Pagkatapos ay pinatay niya ang makina, kinuha ang kanyang maleta at naglakad patungo sa pangunahing pinto, inayos ang kanyang mukha upang maging neutral. Ang pagbabago sa loob ng bahay ay agad na nagsimula, eksakto sa kung paano niya ito malamig na kinakalkula mula sa labas. Sa pamamagitan ng gilid ng bintana ng silid, sandali niyang namasdan ang nagmamadaling kilos sa loob. Nakita niya kung paano nagbago ang mukha ni Divina na parang nagsusuot ng pisikal na maskara, pinapakalma ang kanyang mga katangian at pinapawi ang galit. Ang malupit na ngiti ay agad na nawala, napalitan ng isang mainit, palakaibigan at sanay na ekspresyon ng kaligayahan ng mag-asawa. Inayos niya ang kanyang itim na buhok ng mabilis. Inayos ang kanyang kebaya na sutla at tumakbo patungo sa likod ng kusina. Inilarawan ni Raditya ang kanyang mga salita na nagpapanggap na matamis upang ilabas si Nanay Sol mula sa kanyang sapilitang pagkakulong bago siya pumasok. Nanay Sol, mahal, nakauwi na si Raditya, lumabas ka na dyan. Halos marinig niya ang peke at matamis na tono na iyon. Halika, umupo tayo sa sala. Hindi ka dapat nag-iisa sa likod dito. Ano ang sasabihin niya? Ipinasok ni Raditya ang kanyang susi sa butas ng susi ng pangunahing pinto. Dahan-dahang pinilipit ito at tiniyak na umalingaw-ngaw ang tunog ng metal. Binuksan niya ang pinto at sumigaw ng may boses na sinubukan niyang panatilihing matatag sa kabila ng galit na nagniningas sa kanyang lalamunan. Mahal, nakauwi na ako nanay. Nandito ako sa bahay. Ipinahayag niya habang papasok sa vestibule nang nakabukas ang mga kamay. Lumabas si Divina halos agad-agad, tumakbo upang salubungin siya ng may mukha na nagliliwanag sa kagalakan na ngayon ay nakakatakot sa kanya. Raditya, welcome back darling, sigaw niya. Tumalon sa kanyang yakap at binigyan siya ng halik sa pisngi na tila isang pagtataksil. Masigasig niyang kinuha ang kanyang maleta at dinala ito sa sala, ginagampanan ang papel ng perpektong asawa. Tingnan mo kung sino ang kasama ko ngayon, sabi ni Divina na inilagay ang kanyang mapang-ari na braso sa baywang ni Raditya. Itinuro niya ang sofa kung saan nakaupo si Nanay Sol ng matigas. Ang kanyang mga mata ay nakabuka sa pagkalito at takot na nanatili pa rin. Kami ng iyong ina ay nagkaroon ng magandang araw ng magkasama. Hindi ba, Nanay Sol? Tanong ni Divina nang may ngiti na hindi pinapayagan ang pagkontra. Ang mga mata ng kanyang ina ay mabilis na gumagalaw sa pagitan nila, naghahanap ng tamang sagot upang hindi magdulot ng kaguluhan. Oo, bulong ni Nanay Sol. Halos hindi marinig, pinipiga ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan na parang naghahanap ng ginhawa mula sa kanyang sariling haplos. Ngayon, ang nanay ay gumawa ng isang kamangha-manghang sinigang, patuloy ni Divina ng may perpektong pagganap, karapat-dapat sa isang dula sa teatro. Ang buong bahay ay napakabango, ang amoy ay napaka-homey, palagi ko siyang sinasabi na tayo ay pinalayaw sa kanyang masarap na luto. Nagsinungaling si Divina nang walang kahihiyan. Tiningnan ni Raditya ang kanyang ina
nararamdaman ang nakatagong takot sa likod ng pilit at magalang niyang ngiti. Ito ang babaeng minsan ay nangunguna sa isang klase ng 40 na mag-aaral ng may autoridad na minsan ay nakipagtalo tungkol sa literatura at tula. Ngayon ay nanatili siyang tahimik, natatakot at nasupil. Pinilit na suportahan ang kasinungalingan ng kanyang berdugo upang protektahan ang kanyang anak. Gumawa si nanay ng sinigang? Tanong ni Raditya nang maingat. Sinusubukan ang naratibo ni Divina, pinagmamasdan ang bawat micro-expression. Oo, nagluto si nanay buong hapon ng may pagmamahal, kaswal na sagot ni Divina nang hindi kumukurap. Sabi ko na nga hindi na kailangan pang magpakahirap. Magpahinga ka na lang. Pero alam mo naman kung gaano kabait si nanay, laging iniisip ang ibang tao. Ang katapangan ng kasinungalingan ay kahanga-hanga. Ang pagpapalit ng pang-aabuso sa isang anekdota ng pag-aalaga at pagmamalasakit ng pamilya. Ang pagkalito sa mukha ni Nanay Sol ay nakakasakit ng damdamin. Tinitigan niya si Divina nang may pagkalito at ganap na kawalan ng tiwala. Tila sinubukan niyang ipagkasundo ang palakaibigang babae na pumupuri sa kanya sa halimaw na uminsulto sa kanya ilang minuto bago sa kusina. Kamangha-mangha, sabi ni Raditya sa walang laman na boses, pakiramdam na parang nag-aakto sa isang surrealist at nakakatakot na dula. Tiyak na masarap. Palagi kong namimiss ang luto ni nanay kapag naglalakbay ako. Oh, kukuha ako ng kaunti para sa iyo. Umupo ka na lang, sabi ni Divina, papunta sa kusina ng magaan at masigla. Naiwan si Nanay Sol na mag-isa, kasama si Raditya sandali, ngunit ang kanyang tingin ay nakatuon sa carpet, takot magsalita. Gusto ni Raditya na yakapin siya, sabihin sa kanya na alam niya ang lahat, ngunit alam niya na malapit ang mga kamera at tainga ni Divina. Ang hapunan ay lumipas sa isang ulap ng hindi katotohanan kung saan si Divina ay pinupuno ang katahimikan ng walang kabuluhang pag-uusap tungkol sa panahon at mga kapitbahay. Pinagmamasdan ni Raditya ang kanyang ina na kumakain ng tahimik na may maliit at maingat na galaw, takot na gumawa ng anumang ingay. Si Divina, sa kabilang banda, ay masiglang nagsasalita tungkol sa kung gaano siya nasiyahan sa presensya ni Nanay Sol sa bahay at kung gaano kaganda ang kanilang relasyon. Isang pagpapala ang magkaroon si Nanay dito. Raditya, talagang mas kumpleto ang bahay, sabi niya habang nagbubuhos ng tsaa. Tumango si Raditya habang umiinom ng tsaa upang lunukin ang apdo na umaakyat sa kanyang lalamunan sa harap ng napakaraming pagkukunwari. Napagtanto niya nang may lumalagong takot na ang eksenang ito ay umulit nang hindi mabilang sa nakaraang 6 na buwan. Bawat masayang hapunan, bawat positibong ulat ay isang gawa-gawa upang panatilihin siyang masunurin at naniniwala habang nagdurusa ang kanyang ina. Nagpatayo si Divina ng pader ng peking ngiti sa paligid ng kanyang kalupitan, ganap na ibinukod si Nanay Sol. Naramdaman ni Raditya ang pagduduwal hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa toxicity na pinayagan niyang makahawa sa kanyang banal na tahanan. Matapos ang hapunan, inihatid ni Divina si Nanay Sol sa kanyang kwarto nang may labis na pag-aalaga, tinatrato siya na parang isang kagalang-galang na panauhin. Magandang pahinga, Nanay Sol. Magiging magandang araw ulit bukas, sabi niya mula sa pinto habang pinapatay ang ilaw. Nang bumalik si Divina sa master bedroom, bumuntong hininga siya na parang pagod sa kanyang kabaitan. Napakabait ni nanay, pero kailangan niya ng maraming atensyon. Ang kanyang komento kay Raditya habang tinatanggal ang kanyang makeup, nagtatanim ng ideya ng pasanin ng banayad. Pinagmamasdan siya ni Raditya mula sa kama, nararamdaman na natutulog kasama ang isang mapanganib at mapanlinlang na kaaway. Ang tiwala ay nasira ng hindi na maibabalik, napalitan ng malamig at analitikal na pagdududa. Kailangan niyang malaman kung gaano kalalim ang panluloko na ito. Kailangan niya ng konkretong ebidensya na hindi maitatanggi. Sa gabing iyon, hindi dadating ang tulog para kay Raditya. Mayroon siyang misyon
na kailangang tapusin sa anino ng kanyang sariling tahanan. Nang gabing iyon, ang marangyang bahay ay nalubog sa malalim na katahimikan, tanging ang malayo na ugong ng air conditioning system ang nakabasag. Nanatiling gising si Raditya na bukas ang mga mata sa dilim, nararamdaman ang init ng katawan ni Divina sa kanyang tabi. Ang kanyang tahimik at maindayog na paghinga ay labis na kaibahan sa bagyo ng pagkalito at galit na kumakain sa kanya mula sa loob. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, nakita niya ang larawan ng kanyang ina na nakayuko sa kusina, napahiya at maliit. Kailangan niya ng ebidensya, isang konkretong pagpapakita ng kanyang nasaksihan upang harapin si Divina nang walang posibilidad na makatakas. Sa alas 3 ng umaga, nang makakatiyak siyang ang kanyang asawa ay nasa pinakamalalim na yugto ng pagtulog, bumangon siya. Kumilos siya ng lubos na maingat upang hindi magising ang babaeng ngayon ay tila isang mapanganib na estranghero sa kanya. Lumabas siya sa master bedroom at naglakad ng walang sapin sa paanan sa may carpeted na pasilyo patungo sa kanyang opisina sa kanlurang pakpak. Ang security system na kanyang inilagay 2 taon na ang nakalipas, isang aksyon na tinawag ni Divina na paranoid, ay biglang naramdaman na isang biyaya mula sa Diyos. Maingat niyang isinara ang pinto ng opisina at binuksan ang kanyang computer. Ang asul na ilaw ng screen ay nagpapailaw sa kanyang matigas na mukha. Ang kanyang mga daliri ay lumipad sa keyboard, naglalagay ng administrator password upang ma-access ang server ng mga kamera ng bahay. Ang sistema ay nag-iimbak ng high-definition na audio at video sa loob ng 30 araw sa cloud. Sinimulan ni Raditya na suriin ang mga footage ng nakaraang linggo, pinabilis ang mga oras ng nakakainip na aktibidad ng sambahayan. Ang kanyang puso ay bumubugbog ng malakas tuwing nakikita niya si Divina at ang kanyang ina na magkasama sa anumang frame ng kamera. Sa wakas ay natuklasan niya ang kanyang hinahanap sa footage mula 3 araw na nakalipas sa pasilyo sa ibaba. Doon, isinuksok ni Divina ang kanyang ina sa dingding, itinuturo ang kanyang daliri sa dibdib ng may nagbabantang postura. Itinaas niya ang volume ng speaker sa maximum, lumapit sa screen upang hindi makaligtaan ang detalye. Bagaman masakit tingnan, malinaw ang audio upang mahuli ang mga fragment ng unilateral at malupit na pag-uusap na iyon. Hindi ka karapat-dapat dito, isa kang pasanin. Bumalik ka sa iyong lugar at iwanan mo kami sa kapayapaan, bulong ni Divina. Ang balikat ng kanyang ina ay lumubog sa bawat verbal na suntok. Ang kanyang dignidad ay hinubad layer by layer, minuto by minuto. Naramdaman ni Raditya na susuka siya, ngunit pinilit ang kanyang sarili na magpatuloy sa paghahanap. Kailangan niyang idokumento ang isang pattern ng sistematikong pang-aabuso. Natagpuan niya ang isa pang video sa kusina na may petsang nakaraang linggo na nagpapakita ng isang mas masakit na eksena. Ipinakita ni Divina na itinatapon ang lumpia na inihanda ng kanyang ina ng may pagmamahal sa basurahan. Pinagmamasdan ni Nanay Sol mula sa pinto na may luha sa kanyang mga mata at nakakuyom na kamay. Nakita ang kanyang pagpapagod at pagmamahal na sinisira. Basurang probinsyana, nakakadiri. Hindi ko hahayaang tumaba ang asawa ko dahil dito, sabi ni Divina nang hindi nag-abala na pababain ang kanyang boses. Ang kasamaan sa kanyang mga aksyon ay sinadya, dinisenyo upang saktan sa pinakamahalaga sa pagmamalaki at pagmamahal ng isang ina. Nanginginig ang kamay ni Raditya habang iniimbak ang mga video clip sa isang ligtas at naka-encrypt na folder. Bawat file ay mas nakakapinsala kaysa sa nauna. Isang gallery ng domestic horror na naglalantad sa buhay na akala niya ay kanyang. Nagpatuloy siya sa pagbabalik-tanaw, natuklasan ang mga insidente sa sala, sa hardin, maging sa pasukan ng bahay. Sa isang pagkakataon, itinago ni Divina ang mga sulat ni Nanay Sol, mga sulat mula sa kanyang matatandang kaibigan, at pagkatapos ay itinanggi na nakita niya ang mga ito. Malamang si Nanay ang nawala sa mga ito.
Matanda na si nanay at makakalimutin, sabi ni Divina habang desperadong hinahanap ni Nanay Sol ang kanyang mga sulat. Iyon ay isang kampanya ng gaslighting, isang kinakalkulang pagsisikap na paniwalain si Nanay Sol na nawawala na siya sa kanyang katinuan. Kinuskos ni Raditya ang kanyang mga mata na pagod. Nararamdaman ang bigat ng pagtataksil na parang isang malaking bato sa kanyang dibdib. Hindi lang ito kalupitan, ito ay isang metodolohikal na plano upang ihiwalay at sirain ang kanyang ina sa psikolohikal. Gusto ni Divina na umalis si Nanay Sol o ipadala siya ni Raditya sa isang nursing home at handa siyang gawin ang lahat upang makamit ito. Ang babaeng pinakasalan niya ay isang estratehista ng sakit, isang bihasang manipulator na gumagana sa mga anino. Tiningnan niya ang labas ng bintana ng opisina, nakita ang langit na nagsisimulang magliwanag sa mga kulay ng unang paglubog ng araw. Hindi siya nakatulog, ngunit ang adrenaline ng galit ay nagpanatili sa kanya na gising at nakatutok na parang laser. Alam niyang mayroon siyang sapat na visual na material. Ngunit kailangan niyang palakasin ang lahat ng ito sa isang saksi ng tao, kung posible. Inisip niya si Wati, ang kanyang kasambahay na ginugugol ang buong araw sa bahay at tiyak na nakita ang lahat. Pinatay niya ang monitor, iniwan ang opisina sa dilim, at umupo sa kanyang upuang balat, pinag-iisipan ang susunod na hakbang. Ang labanan para sa kanyang tahanan at ang dignidad ng kanyang ina ay nagsisimula pa lamang at wala siyang balak na matalo. Nangako siya sa kanyang sarili na bawat luha na ibubuhos ng kanyang ina ay babayaran ng walang awa na katarungan. Pagkalabas niya sa opisina, sinisikat na ng araw ang mga pasilyo, ngunit para kay Raditya, hindi pa kailanman naging ganito kadilim ang bahay. Kinaumagahan, matiyaga siyang naghintay hanggang magsimula ang pang-araw-araw na gawain. Pinagmamasdan si Divina ng may bagong paningin. Kumikilos siya ng normal, naghahanda ng kanyang avocado shake at nag-uusap tungkol sa kanyang mga plano sa morning yoga. Hindi alintana ang paparating na bagyo, tumango at ngumiti si Raditya ng sapat upang hindi maghinala. Itinatago ang kanyang trump card para sa tamang sandali. Ang patibong ay nakalatag na at si Divina ay direkta nang naglalakad patungo dito nang hindi nalalaman. Matapos umalis si Divina sakay ng kanyang sasakyan patungo sa kanyang exclusive yoga class, ang bahay ay naging tahimik at tense. Alam ni Raditya na limitado ang kanyang oras bago siya bumalik para sa tanghalian. Nagtungo siya sa service area, hinahanap si Wati, ang kanyang kasambahay na kasama na nila sa loob ng 3 taon. Si Wati ay laging tahimik at episyenteng presensya. Ngunit naalala ni Raditya na nakita niya siyang nakikipag-usap ng palakaibigan sa kanyang ina sa hardin. Natagpuan niya ito sa labahan, nagtitiklop ng mga puting tuwalya ng may presisyon at mahinang nagbubuntong hininga. Nang makita si Raditya na pumasok, nagulat si Wati. Nabitawan ang tuwalya at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib ng kinakabahan. Sir Raditya, hindi ko inaasahan na nandito kayo. May kailangan ba kayo? Mabilis niyang tanong. Iniiwasan ang direktang tingin. Ang kanyang body language ay sumisigaw ng discomfort na parang takot na mapagalitan sa isang bagay na hindi niya ginawa. Wati, kalma. Hindi ako nangangailangan ng anumang damit. Sinimulan ni Raditya sa mahinang tono upang subukang pakalmahin siya. Isinara niya ang pinto ng labahan sa likod niya upang matiyak ang privacy na nagpalawak ng mga mata ni Wati. Kailangan kong magtanong ng isang napakahalagang bagay at kailangan ko na maging ganap kang tapat sa akin, pakiusap. Lumapit siya ng kaunti, pinanatili ang isang magalang na distansya. Ito ay tungkol sa aking ina, tungkol kay Nanay Sol. May nakita ka bang hindi karaniwan sa pagtrato sa kanya? Direktang tanong ni Raditya, pinagmamasdan ang kanyang reaksyon. Ang mga kamay ni Wati ay nanatiling tahimik sa tambak ng mga tuwalya. Ang kanyang mga buto-buto ay namuti dahil sa presyon. Ang kanyang madilim na mga mata ay likas na nakatingin sa saradong pinto.
Naghahanap ng anino ni Divina, takot na marinig. Sir Raditya, ayoko pong magdulot ng problema. Kailangan ko po ang trabaho na ito. Nauutal siya na may nanginginig na boses. Pakiusap, Wati. Kailangan kong malaman ang katotohanan upang protektahan ang aking ina, pilit ni Raditya. Ang kanyang boses ay puno ng taos-pusong damdamin. Alam kong may nangyayari. Nakita ko na. Ngunit kailangan kong sabihin mo sa akin kung ano ang iyong nasaksihan kapag wala ako. Ang pagbanggit sa pagprotekta sa kanyang ina ay tila nakabasag sa barrier sa loob ng empleyado. Huminga ng malalim si Wati na parang matagal na niyang dinala ang isang lihim na napakabigat. Isang pagguho ng damdamin ang sumabog sa maliit na silid. Inisip ni Raditya habang nagsimulang magsalita si Wati. Nanginginig ang boses ng babae habang ibinubunyag ang mga buwan ng kalupitan na nasaksihan ng tahimik. Binubulungan niya po ang nanay ninyo ng mga nakakatakot na salita palagi, bulong ni Wati habang pinapababa ang boses. Sabi niya po, ang matandang probinsyana ay nakakasira ng reputasyon at iba pa pong mas masama. Sir? Pinilit niya po si Nanay Sol na kumain mag-isa sa silid na ito. Patuloy ni Wati habang itinuturo ang maliit na folding table sa sulok. Sabi niya, mabaho si nanay. Nakakadiri ang kanyang luto at nahihilo siya makita ang nanay na kumakain. Naramdaman ni Raditya ang pagduduwal sa sarili niyang katawan na inilalarawan ang kanyang ina na nakaupo doon, napapaligiran ng sabon at maruruming labada. Ang larawang iyon ay lubos na walang dignidad kaya't nahihirapan siyang huminga. Kumukulo ang galit sa kanyang tiyan na parang asido. Minsan po, tinatapon ni Ma'am Divina ang pagkain na niluto ni nanay sa basurahan sa harap niya. Dagdag ni Wati ng may luha sa kanyang mga mata. Nakita ko na po ang nanay ninyo na umiiyak ng tahimik ng maraming beses, pinupulot ang mga tira-tira mula sa basurahan kapag hindi nakikita ng ma'am. Kinailangan ni Raditya na sumandal sa washing machine upang hindi mahulog. Nanghina ang kanyang mga tuhod sa harap ng kalupitan ng kwento. Bakit hindi mo sinabi sa akin dati, Wati? Bakit ka naghintay ng ganito katagal? Tanong niya ng may sakit. Tinatakot po ako ni Ma'am Divina, sir. Sabi ni Wati na ngayon ay umiiyak na ng tuluyan. Sabi niya po, sisantehin niya agad ako kung magsabi ako kahit kanino o kahit kanino. Sabi niya po, walang maniniwala sa katulong na tulad ko kaysa sa ma'am ng bahay na makikinig kayo sa kanya. Ang manipulasyon ni Divina ay perpekto. Ginagamit niya ang takot at klase ng lipunan upang panatilihing lihim ang kanyang tiraniya. Sabi niya, sisiguraduhin niyang wala na akong makukuhang trabaho sa alinmang bahay sa Forbes Park, hikbi ni Wati. Mayroon po akong mga anak, sir, hindi ko po kayang ipagsapalaran. Paumanhin po talaga. Lubos po akong nagpapakumbaba. Naramdaman ni Raditya ang pagdami ng awa para sa babaeng nasa harap niya. Isa pang biktima ng rehimen ng terorismo ng kanyang asawa. Gumawa si Divina ng network ng katahimikan batay sa takot na ikinulong ang lahat ng makakapagtanggol kay Nanay Sol. Huwag kang mag-alala, hindi kita sisantihin at wala siyang gagawin, paniniguro niya ng matatag. Napakabait ng nanay ninyo, napakalambing, laging nag-aalok ng tulong kahit sabihin kong hindi na kailangan, sabi ni Wati habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Tinuruan ako ni nanay ng mga salita sa Bisaya at tinanong niya ang tungkol sa aking mga anak. Siya ay isang banal na tao, hindi karapat-dapat tratuhin ng ganito. Ang testimonya ni Wati ay nagkumpirma na si Nanay Sol ay nanatiling parehong mabait na babae gaya ng dati sa kabila ng pang-aabuso. Salamat sa pagsasabi sa akin ng katotohanan, Wati, napakatapang mo, sabi ni Raditya habang sandaling inilalagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Mula ngayon, magbabago ang mga bagay-bagay sa bahay na ito, pangako ko. Tumango si Wati, tila gumaan ang loob na naibahagi na ang kanyang pasanin. Bagaman ang takot kay Divina ay nananatili pa rin sa kanyang mga mata,
lumabas si Raditya mula sa labahan na may bagong determinasyon, armado ng katotohanan mula sa mga walang boses. Naglakad siya sa pasilyo, alam niyang mayroon siyang mga kaalyado. Bagaman sila ay tahimik at natatakot, ang istruktura ng kapangyarihan sa bahay ay malapit nang magbago ng radikal at siya ang magiging katalista. Hindi na ito para lamang sa kanyang ina, ito ay para sa batayang katarungan, para sa dignidad ng tao na araw-araw na tinatapakan ni Devina. Nagtungo siya sa kanyang opisina upang idagdag ang testimonya ni Wati sa kanyang kaso laban sa kanyang asawa. Habang iniitala ang mga detalye ng pag-uusap, napagtanto ni Raditya kung gaano siya naging bulag sa lahat ng oras. Ang rasismo at klasismo ni Devina ay hindi isang panandaliang pagkakamali. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kanyang karakter. Binalewala niya ang mga banayad na komento sa nakaraan. Ang mga biro na tila hindi nakakapinsala, ngunit ngayon ay may kabuluhan. Lahat ay bahagi ng isang pattern na ngayon ay nakikita niya ng may masakit at ganap na kalinawan. Ang tunog ng pagbubukas ng pangunahing pinto ay nagbabala sa kanya ng pagbabalik ni Devina. Narinig niya ang kanyang magaan na hakbang at ang masiglang tunog na bumabati sa hangin. Hindi niya alam na nabunyag na ang kanyang mga lihim. Nanatili si Raditya sa kanyang opisina, huminga ng malalim, naghahanda para sa susunod na yugto ng kanyang investigasyon. Mayroon pa ring mahalagang piraso ng puzzle bago siya harapin ng tiyak. Nang gabing iyon, dumating ang pagkakataon ng hindi inaasahan habang naliligo si Devina matapos maghapunan. Iniwan niya ang kanyang telepono na hindi nakalock sa nightstand, tiwala sa kanyang seguridad at sa kamangmangan ng kanyang asawa. Si Raditya, na hindi kailanman nag-check ng telepono ng kanyang kasosyo sa paggalang sa privacy, ay naramdaman na hinihingi ito ng mga pangyayari. Habang bumubulong ang puso sa paglabag, kinuha niya ang eleganteng aparato at isinalansan ang kanyang daliri sa nagniningning na screen. Ang kanyang natuklasan ay nagpatigil sa kanya na lampas sa kanyang pinakamasamang inaasahan tungkol sa kasamaan ni Devina. Binuksan niya ang messaging app at natuklasan ang isang group chat kasama ang kanyang mga kaibigan sa Bible study na may pamagat na mga socialite warriors. Ang mga mensahe ay nagbunyag ng isang nakakakilabot na panorama ng kaswal na rasismo, panunuya at araw-araw na kalupitan laban sa kanyang biyanan. Ang probinsyana ni Raditya ay binubulabog ako ngayon, sabi ng pinakahuling mensahe sa kanyang kaibigang si Sitra. Ang buong bahay ay amoy patis at desperasyon. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ako makakatagal. Patuloy na binasa ni Raditya. Ang iba pang thread ng pag-uusap ay mas masahol pa at mas nakakapanghina. Isinusumpa ko ang matandang probinsyana na ito ay parang damo na mahirap patayin. Kapag nakapasok na sila sa bahay mo, hindi mo na sila matatanggal kahit anong gawin mo. Naramdaman ni Raditya na kumukulo ang kanyang dugo. Ang paghahambing sa kanyang ina sa isang peste ay isang antas ng puot na hindi niya maintindihan. Malamang iniisip niyang mamamana niya ang lahat, napakatuso. Sagot ng kanyang kaibigang si Rani na may tumatawang umiiyak na emoji. Diyos ko, Devina, napakasama mo. Haha, pero seryoso. Hindi ba siya pwedeng ipasok sa isang nursing home o kung ano paman? Tanong ni Sitra. Ang sagot ni Devina ay nagpadilim sa paningin ni Raditya at nanginginig ang kanyang mga kamay. Nasa proseso. Girls, huwag kayong mag-alala. Idinodokumento ko ang kanyang pagkalito at kawalan ng kakayahang alagaan ang sarili. Ilang buwan pa ng depresyon at magkakaroon ako ng sapat na ebidensya upang kumbinsihin si Raditya na kailangan niya ng propesyonal na pangangalaga, malamig na isinulat ni Devina. Aking idedeklara ang demensya o kung ano paman para sa kanyang sariling kapakanan. Siyempre ang sabuatan na ito ay mas malalim at mas masama kaysa sa inakala ni Raditya sa kanyang pinakamasamang bangungot. Hindi lamang pinahirapan ni Devina ang kanyang ina dahil sa kalupitan, sistematiko rin niyang bumubuo ng isang legal at medikal na kaso upang palayasin siya.
Mabilis na kinuha ni Raditya ang lahat ng screenshot, ipinadala ang mga ito sa kanyang ligtas na personal na email. Ang babaeng pinakasalan niya na pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso at kanyang pamilya ay isang mapanlinlang na halimaw. Nag-organisa siya ng isang komplikadong kampanya ng psikolohikal na digmaan laban sa taong pinakamamahal niya sa mundo. Ngunit ang pinakamapinsalang natuklasan ay naganap nang buksan niya ang Divinas Notes app kung saan niya inimbak ang kanyang mga listahan. Natagpuan niya ang isang tala na may pamagat na Insidente S na naglalaman ng detalyado at peking mga tala tungkol sa pag-uugali ng kanyang ina, mga gawa-gawang kwento tungkol sa pagkalito, di umano'y verbal na agresyon at hindi nararapat na pag-uugali na nakalista na may petsa at oras. Lunes, nakalimutan kung nasaan ang banyo at umihi sa carpet. Peking, basahin ni Raditya nang may takot. Miyerkules, naging agresibo nang sinubukan kong tulungan siya. Sumigaw sa kanyang Bisaya. Lahat ay kasinungalingan. Si Divina ay gumagawa ng isang peking kasaysayan ng medikal upang bigyang katwiran ang paglalagay ni Nanay Sol sa isang institusyon. Ipininta niya ang kanyang ina bilang isang mapanganib na pasanin sa kanyang sarili at sa iba. Isang matandang babae na nawawalan ng katinuan. Naunawaan ni Raditya nang may lumalagong takot na inihanda ni Divina ang kanyang sarili sa loob ng maraming buwan para sa huling pag-uusap sa kanya. Nag-ipon siya ng mga sandata ng kasinungalingan para sa sandaling tiyak na magtatanong si Raditya o magduda sa sitwasyon. Ang pag-aakto na kanyang nasaksihan sa hapunan ay hindi lamang panlipunang pagkukunwari, ito ay bahagi ng isang estratehikong plano. Kailangan ni Divina na makita ni Raditya ang kanyang ina bilang mahirap o nalilito upang magtagumpay ang kanyang plano. Ang antas ng pagpaplano na ito ay nangangailangan ng ganap na kawalan ng empatiya at moral na kamalayan. Inilagay ni Raditya ang telepono sa eksaktong lugar kung saan niya ito natagpuan. Naramdaman niyang marumi dahil nahawakan niya ang ganoong instrumento ng kasamaan. Narinig niya ang pagpatay sa shower at mabilis na bumalik sa kama. Nagpanggap na nagbabasa ng libro. Ang kanyang isip ay gumagana ng 1,000 kada oras. Pinoproseso ang pagtataksil at bumubuo ng kanyang definitibong ganti. Lumabas si Divina sa banyo na nakabalot sa tuwalya. Ngumingiti ng may peking kawalang kasalanan na ngayon ay nakakapukaw ng kanyang pagkasuklam. Maayos ang lahat, mahal. Mukhang seryoso ka, tanong niya habang nagpapahid ng cream sa kanyang mukha sa harap ng salamin. Iniisiip lang ang trabaho. Komplikadong bagay, sagot ni Raditya nang hindi tumitingin sa kanya. Takot na ipagkanulo ng kanyang mga mata ang kanyang puot. Kawawa naman, napakarami mong trabaho, sabi niya. Binigyan siya ng isang magaan na halik sa noo bago matulog. Nagpatigas si Raditya ng mahawakan, pakiramdam na parang hinipo siya ng isang nakakalason na ahas. Nang gabing iyon, natulog siya kasama ang kaaway. Alam na ito ang huling beses na makikipaghati siya ng kama sa babaeng iyon. Ang ebidensya ay hindi maitatanggi at ang hatol sa kanyang puso ay naibigay na. Kailangang umalis si Divina sa kanilang buhay. Ngunit bago ipatupad ang sentensya, kailangan niyang kausapin ang pangunahing biktima ng trahedya na ito. Kailangan niyang maunawaan kung bakit ang kanyang ina, isang malakas at matalinong babae, ay nanatiling tahimik ng matagal. Ang pag-uusap na iyon ang magiging huling piraso bago ang pagsabog na lilinis sa kanyang tahanan. Kinaumagahan, matiyaga siyang naghintay hanggang sa umalis si Divina patungo sa kanyang lingguhang appointment sa isang marangyang spa. Pagkaalis ng sasakyan ng kanyang asawa sa driveway, umakyat siya sa hagdan patungo sa guest room. Natagpuan niya si Nanay Sol na nakaupo sa tabi ng bintana. Naliligo sa liwanag ng umaga na abala ang kanyang matatanda at magaspan na mga kamay. Si Nanay ay nagtitiklop ng maliliit na gawa sa makukulay na piraso ng kawayan. Isang ugali mula sa kanyang mga araw bilang guro na hindi niya kailanman iniwan. Nanay,
Pwede ba tayong mag-usap sandali? Tanong ni Raditya sa mahinang boses. Pumasok siya sa silid na amoy insenso. Tiningnan ni Nanay Sol at huminto ang kanyang mga daliri sa pinong paghabi. Lumitaw ang isang matigas na ngiti sa kanyang mukha. Siyempre anak ko, umupo ka. Paano ang iyong business trip? Hindi pa tayo nakakapag-usap ng maayos, sagot niya. Umupo si Raditya sa upuan sa tabi niya. Pinagmamasdan ang mga kulubot sa kanyang mukha at ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Maayos ang biyahe, pero gusto kong pag-usapan si Nanay kung paano ka talaga nakibagay dito. Tanong ni Raditya, tinitigan siya ng matindi. Masaya ka ba na tumira sa amin? Gusto ko ang katotohanan. Ang tanong ay nakabitin sa hangin na parang isang kargadong baril, mabigat at mapanganib. Ang mga mata ni Nanay Sol ay nagpakita ng halo ng mga emosyon, takot, sakit at pagtanggap bago bumalik sa kanyang karaniwang maskara. Masaya na ako, Raditya. Napakabait sa akin ni Divina. Inaalagaan niya ako. Nagsinungaling siya, patuloy na nagtitiklop nang nanginginig ang mga kamay. Mayroon kang magandang bahay at isang buhay na puno ng tagumpay. Wala na akong mahihiling pa. Maraming salamat, anak. Hindi mo kailangang magpasalamat. Bahay mo rin ito, sabi ni Raditya umuupo. Kung may mali, kung may umaapi sa iyo, sasabihin mo sa akin, tama ba? Ang mga kamay ni Nanay Sol ay ganap na huminto sa kanyang kandungan, ang kalahating natapos na paghabi. Sandali, inakala ni Raditya na magigiba ang kanyang ina. Sa wakas ay ibubunyag ang katotohanan na may luha. Sa halip, ngumiti siya nang may parehong magalang at protektibong ngiti na nakita niya sa loob ng maraming taon ng paghihirap at kahirapan. Wala naman anak, matanda na lang ako, minsan pagod at makakalimutin. Napakapasensyosa sa akin ni Divina. Ang kasinungalingan ay mas sumakit kay Raditya kaysa sa anumang brutal na katotohanan sa sandaling iyon. Agad niyang nakilala ang pattern. Iyon ang parehong walang pag-iimbot na proteksyon na ipinakita ng kanyang ina sa buong kanyang pagkabata. Nang diskriminahin sila ng may-ari ng bahay, sinabi ng kanyang ina na naghahanap sila ng mas magandang kapaligiran. Nang tuksuhin ang kanyang accent, sinabi ng kanyang ina na nagbibiro lang sila. Laging sinasala ng kanyang ina ang kalupitan ng mundo upang siya ay lumaki ng walang puot at may tiwala sa sarili. Nanay, alam kong mahirap ang mga bagay-bagay kay Divina. Alam kong lahat, sabi ni Raditya. Nagpasya na sirain ang kasinungalingan. Walang problema. Talaga po, pilit ni Nanay Sol na may nakakagulat na katatagan. Napakasipag mo at nagtayo ka ng magandang buhay. Ayoko pong magdulot ng problema sa inyong masayang kasal. Si Divina ay isang mabuting asawa para sa iyo. Tinulungan ka niya sa iyong karera. Bagay na bagay kayong dalawa, dagdag niya. Narito ang nakakasakit na esensya ng kanyang katahimikan at pagdurusa. Para kay Nanay Sol, ang sarili niyang sakit ay maliit at katanggap-tanggap na halaga upang bayaran para sa tagumpay at katatagan ng kanyang anak. Gumugol si Nanay Sol ng 30 taon sa pagkakita ng mga pamilya na nasisira at magkahalong kasal na nabibigo dahil sa mga kultural na salungatan. Handa siyang tiisin ang lahat ng ito. Ang mga insulto at paghihiwalay upang protektahan ang kung ano ang pinaghirapan ni Raditya. Ang iyong kaligayahan ang pinakamahalaga sa nanay. Patuloy ni Nanay Sol na may boses na lalong napuputol. Ang nanay ay isang matandang babae na hindi na maraming taon ang natitira. Ang nanay ay nakaraan. Ngunit ikaw ay bata pa at may kinabukasan. Ayoko pong maging dahilan ng diborsyo. Naramdaman ni Raditya na ang kanyang puso ay nasira sa libu-libong piraso sa harap ng laki ng ganoong walang pag-iimbot na pag-ibig. Mas gusto ng kanyang ina na magdusa ng tahimik sa likod na kusina kaysa ipagsapalaran na maging isang problemadong biyenan na sumisira sa buhay ng kanyang anak. Nanay, hindi ka problema. Ikaw ang aking pamilya. Ikaw ang aking ugat.
sabi ni Raditya nang may luha sa kanyang mga mata. Ang pamilya ay nangangahulugang sakripisyo, sabi ni Nanay Sol. Bumalik sa kanyang paghabi ng may pilosopikal na determinasyon. Nagpakasakit ako sa Bicol upang makarating ka rito. Nagpakasakit ako sa pabrika upang makapag-aral ka. Ngayon, nagpapakasakit ako upang mapanatili mo ang iyong kapayapaan. Ang bigat ng kanyang mga salita ay bumalot kay Raditya, na nagbunyag ng lalim ng kanyang emosyonal na utang. Ang katahimikan ng kanyang ina ay hindi dahil sa takot para sa kanyang sarili, kundi dahil sa pag-ibig na napakalalim kaya't nawala ang kanyang sariling ego. Mas gugustuhin ng kanyang ina na hindi makita, tratuhin na parang isang lumang kagamitan kaysa magdulot ng lamat sa kaligayahan ni Raditya. Ngunit sa pagsisikap na protektahan siya nang hindi nalalaman, ipinakita ng kanyang ina ang kabulukan na sumusuporta sa kanyang kasal. Ang kanyang perpektong buhay ay itinayo sa sistematikong pagkasira ng babaeng nagbigay sa kanya ng lahat. Napagtanto ni Raditya na ang pagharap kay Divina ay hindi lamang tungkol sa pagtatanggol sa kanyang ina, kundi tungkol sa pagtukoy ng kanyang sarili. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng komportableng kasinungalingan na kanyang pinamuhayan o ang mahirap na katotohanan tungkol sa kung sino ang gusto niyang maging alitus. Ang paghabi ay nabuo sa mga kamay ng kanyang ina. Pinong-pino, maganda at marupok, katulad ng kanyang ina. Tapos na. Sabi ni Nanay Sol, inaalok ang pinagtagpi sa kanyang anak bilang isang handog na pangkapayapaan. Kinuha ni Raditya ang pinagtagpi at kinamayan ng kanyang ina, hinahalikan ng mga kalbo na daliri na may tanda ng maraming taon ng pagtatrabaho. Tapos na ang pagpapakasakit, nanay. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa iyo, pangako niya sa bulong. Tinitigan siya ni Nanay Sol na nalilito. Hindi naiintindihan ang lawak ng determinasyon na kumikinang sa mga mata ng kanyang anak. Malapit nang sumabog ang bagyo at si Raditya ang magiging kulog na lilinis sa hangin. Nang gabing iyon, naghintay si Raditya hanggang sa pumasok ang kanyang ina sa kanyang silid bago hanapin si Divina. Natagpuan niya ito sa master bedroom, nakaupo sa harap ng kanyang vanity table, nagtatanggal ng kanyang mga gintong alahas ng may presisyon. Tinitigan niya ang salamin ng may kasiyahan, hindi alam na ang kanyang mundo ay malapit ng gumuho. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Raditya na isinasara ang pinto sa likod niya nang may tiyak na click na tila isang hatol. Tiningnan siya ni Divina sa salamin na may kaunting pagkaosyoso, ngunit walang alarma. Tungkol saan, mahal? Napakatahimik mo mula nang umuwi ka. May problema ba sa opisina? Tanong niya nang walang pakialam. Inilabas ni Raditya ang kanyang telepono at inilagay ito sa mesa ng vanity. Tungkol sa ginagawa mo sa aking ina? Tungkol sa mga video? Tungkol sa mga mensahe? Ang hikaw na hawak ni Divina ay nanigas sa kalagitnaan patungo sa kahon ng alahas na velvet. Ang kanyang pagmuni-muni sa salamin ay nanatiling ganap na tahimik, tulad ng isang hayop na nakakaramdam ng paparating na panganib. Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin, Raditya. Ang kakaiba mo. Sinubukan niyang lumihis nang may kinakabahang tawa. Mayroon akong security footage. Divina. Mayroon akong mga mensahe mo mula sa chat. Alam ko lahat, sabi ni Raditya sa boses na malamig na parang yelo. Alam kong pinilit mo siyang kumain sa likod na kusina. Alam kong itinapon mo ang kanyang pagkain. Alam kong tinawag mo siyang peste. Bumalik si Divina ng dahan-dahan upang tingnan siya at nakita ni Raditya na ganap na nawala ang maskara ng mapagmahal na asawa. Ang ngiti ay nawala, napalitan ng isang malamig na tingin na puno ng pagkakalkula at paghamak. Kaya pala, inispiya mo ako sa sarili kong bahay, sabi niya ng may monotonous at mapanganib na boses. Ang sarap naman ng paglabag mo sa privacy ko. Pinahirapan mo ang nanay ko sa loob ng 6 na buwan, sagot ni Raditya. Itinaas ang kanyang boses sa unang pagkakataon. Pinahirapan ako
Nagtakda ako ng mga hangganan sa sarili kong bahay. Iyon ang ginawa ko. Sigaw ni Divina habang tumatayo. Ang matandang probinsyana ay ginawang miserable ang buhay ko sa kanyang mga amoy at kakaibang gawi. 30 taon na siya rito at hindi pa rin nakakapag-adjust. Ang kalupitan sa kanyang boses ay tumama kay Raditya na nagpapatunay na walang pagsisisi. Ang pangalan niya ay Nanay Sol. Siya ang aking ina at mas karapat-dapat siya rito kaysa sa iyo, sabi ni Raditya, nanginginig na pinipigilan ang galit. Siya ay isang probinsyana na hindi akma sa ating buhay panlipunan. Raditya, aminin mo na, sumalakay si Divina ng may lason. Alam mo kung gaano ako nahihiya kapag dumating ang mga kaibigan ko at may isang matandang probinsyana na gumagapang-gapang doon, amoy lumang luto. Ang babaeng iyon ay nagtrabaho sa pabrika para lang mabigyan kita ng bahay na ito at mga alahas na ito, paalala ni Raditya. Dapat ay nag-ipon siya para sa sarili niyang nursing home kaysa dumating at sirain ang buhay ko, singhal ni Divina. Hindi ko hahayaang maging probinsya ng bahay kubo ang aking marangyang bahay, siya o ako. Ibinato ni Divina ang ultimatum na may kumpiyansa ng isang taong naniniwala na may ganap na kontrol sa relasyon. Sabi ko na nga, oras na para pumili. Raditya, maari kang magkaroon ng iyong ina at ang kanyang sinigang o maaari kang magkaroon ng akin at ng buhay na ito. Hatol niya. Ang katahimikan ay bumalot sa pagitan nila, siksik at mabigat na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang panahon. Tiningnan siya ni Raditya, nakita ang isang ganap na estranghero, walang saysay sa pagkatao at puno ng mababaw na pagtatangi. Ang iyong ultimatum ay madali. Divina, gusto kong mag-impake ka at umalis sa bahay na ito ngayong gabi. Ang matagumpay na ekspresyon ni Divina ay naglaho, nagbigay daan sa ganap na kawalan ng tiwala at pagkabigla. Hindi ka seryoso. Pinili mo siya. Ang walang kwentang matandang babaeng iyon kaysa sa akin, sigaw niya ng histerikal. Pinili ko ang tama kaysa sa komportable. Pinili ko ang babaeng nagbigay sa akin ng buhay kaysa sa sumira nito. Matatag na sagot ni Raditya. Umalis ka sa bahay ko. Pagsisisihan mo ito, Raditya. May batas tayo sa Pilipinas tungkol sa ari-arian. Kukunin ko ang kalahati ng lahat, banta niya. Ipinapakita ang kanyang legal na kuko. Tatalikuran ka ng mga kaibigan namin kapag nalaman nilang pinili mo ang nanay mo kaysa sa asawa mo. Hayaan mo silang sumama sa iyo. Ayoko ng kaibigan na kagaya mo, sagot ni Raditya. Binubuksan ang pinto ng kwarto. Umalis ka. Pumasok si Divina sa walk-in closet, nagtatapon ng mga damit sa maleta, ng galit, nagmumura at sumisigaw ng mga insulto. Ang tunog ng mga drawer at mga hanger ay pumuno sa bahay. Ginising si Nanay Sol na lumabas ng takot sa pasilyo. Ano ang nangyayari? Bakit kayo nagsisigawan? Tanong ng matandang babae ng nanginginig. Lumabas si Divina. Kinaladkad ang kanyang mga designer luggage, huminto sa harap ni Nanay Sol nang may purong tingin ng poot. Ikaw ang nanalo, matandang mangkukulam. Tumira ka sa anak mo, kayong dalawa ay magtatapos na mag-isa at miserable. Idura ni Divina bago bumaba sa hagdan. Ginawa kitang mawalan ng asawa. Patawarin mo ako, nanay. Hikbi ni Nanay Sol na sinusubukang pigilan si Raditya. Wala kang ginawa. Ibinunyag mo lang kung sino talaga siya. Naliwanagan ni Raditya. Niyakap siya ng mahigpit. Bumagsak ang pangunahing pinto. Sinelyuhan ang pag-alis ni Divina magpakailanman. Ang biglaang katahimikan na sumunod sa pagbagsak ay parang pagkatapos ng isang bagyo na naglilinis. Tiningnan ni Raditya ang kanyang ina, umaasa na makita ang pagkasira, ngunit natuklasan ang ginhawa at isang kislap ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Anak ko, ginawa mo ang tama. Bulong niya. Itinutuwid ang kanyang sarili sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan nang walang takot. Ang bahay ay tila walang laman sa mga muebles at ingay, ngunit puno ng dignidad na matagal nang nawawala. 6 na buwan pagkatapos, ang marangyang bahay sa Forbes Park, Makati
ay nagbago sa isang bagay na halos hindi na nakikilala ni Raditya, ngunit lubos niyang minamahal. Ang esteril na pagiging perpekto ng magasin na hinihingi ni Divina ay ganap nang nawala. Ngayon, ang lugar ay may mainit na kaguluhan ng isang bahay na tunay na tinirhan at puno ng tunay na buhay. May mga libro sa mesa, komportableng kumot sa sofa, at higit sa lahat, masasarap na amoy na lumulutang sa hangin. Ang kusina na dati ay isang malamig na display ng hindi nagamit na kagamitan, ngayon ay puno ng patuloy na aktibidad at kulay. Ang kawali ni Nanay Sol ay masayang kumukulo sa kalan, habang ang steamer ay nagpupuno sa hangin ng mabangong ulap ng puto. Ang granite counter ay nagpapakita ng mga mantsa ng buhay, harina, toyo at pampalasa. Ito ay mga bakas ng pagkain na inihanda ng may taos-pusong pagmamahal, hindi dahil sa obligasyon na magsilbi tulad ng dati. Raditya, malapit na ang hapunan. Maghugas ka na ng kamay, sigaw ng kanyang ina mula sa kusina na may malakas at malinaw na boses, na nagpapakita ng kumpiyansa na dahan-dahang na ibalik sa loob ng ilang buwan ng walang anino ni Divina. Ngumiti si Raditya habang inilalagay ang kanyang laptop sa hapagkainan, nararamdaman ang kapayapaan na hindi mabibili ng pera. Ang kanyang negosyo ay nakaligtas sa iskandalo ng diborsyo at sa katunayan ay lumago kasama ang mga bagong kasosyo na mas naaayon sa kanyang mga halaga. Ilang kliyente ang mahinang nagpahayag ng kanilang kaluwagan na sa wakas ay malaya na siya sa babaeng napakalamig at mapanlinlang. Ang kanyang pagiging totoo ay lumabas na mas mahalaga sa negosyo kaysa sa mababaw na panlipunang koneksyon na ipinagmamalaki ng kanyang dating asawa. Tumunog ang doorbell at nagpunta si Raditya upang buksan ito. Natuklasan si Ayu, isang matalino na arkitekto na bagong kilala niya. Wala silang relasyon sa pamilya sa kabila ng pagbabahagi ng parehong pinagmulan, ngunit nagbabahagi sila ng malalim at kultural na koneksyon na pinahahalagahan ni Raditya. Hawak ni Ayu ang isang bote ng tsaa, bote at juice, at nagpakita ng maliwanag ng ngiti na agad na nagpaliwanag sa kanyang puso. Handa na ba si Nanay Sol para sa kanyang pinaka-enthusiastic na mag-aaral? Tanong ni Ayu sa isang matatas at kaakit-akit na Tagalog. Nagdala ako ng juice na irerekomenda ni Nanay para sa fried duck. Pinagmamasdan ni Raditya si Ayu na bumabati sa kanyang ina ng may paggalang at taos-pusong pagmamahal na nagpuno ng luha sa kanyang mga mata. Tinanong ni Ayu si Nanay Sol tungkol sa kanyang rayuma at pinuri ang siomay na lumalamig sa kawayan na tray ng may tunay na sigasig. Ito ay pag-ibig sa puro nitong anyo, hindi pilit na pagganap na ipinamalas ni Divina sa loob ng maraming taon. Ito ay ang tahimik na paggalang ng isang tao na nakikita ang kanyang ina bilang isang buong tao, karapat-dapat sa lahat ng paghanga. Naghapunan sila sa gitna ng tawanan, mga kwento, at ang tunog ng mga kutsara na bumabangga sa mga mangkok nang walang takot na magkalat o mag-amoy. Matapos maghapunan, nagtungo sila sa likod hardin kung saan inihanda ni Nanay Sol ang isang mababang mesa na may mga brush, tinta at papel. 3 bata mula sa kapitbahayan ang nakaupo ng naka-Indian style sa mga unan. Naghihintay sa kanya ng may seryoso at nakatutok na mukha. Sinimulan ni Nanay Sol ang pagtuturo ng Arabic calligraphy at batik art sa mga anak ng kapitbahay na naging isang minamahal na figura sa komunidad. Tandaan, mag-ingat sa presyon, sabi ni Nanay Sol sa Tagalog na may bahagyang accent. Ginagabayan ang maliliit na kamay ng walang hanggang pasensya. Bawat titik ay nagsasabi ng kwento, hindi lang ito isang larawan, ang isang ito ay nangangahulugang tahanan. Tingnan mo kung paano ito hugis bahay na may pamilya sa loob. Nakasandal si Raditya sa gilid ng salaming pinto, pinagmamasdan ang kanyang ina sa kanyang elemento, nagniningning at kapaki-pakinabang. Nagtuturo ulit si Nanay, ibinabahagi ang kanyang kultura ng walang kahihiyan o paumanhin, ibinabalik ang identidad na kanyang isinakripisyo.
Ang mga bata, isang halo ng iba't ibang etnisidad mula sa kanilang magkakaibang kapitbahayan, ay nakikinig sa kanya ng may buong atensyon, nabighani sa sinaunang sining. Isinuksok ni Ayu ang kanyang kamay sa kamay ni Raditya, mahigpit na pinagsama ang kanilang mga daliri habang pinagmamasdan nila ang tanawin. Napakagaling ni nanay, may kakaibang ilaw, bulong niya sa tainga ni Raditya. Laging ganoon. Nakalimutan ko lang kung paano tingnan ito sandali, sagot ni Raditya habang pinipiga ang kanyang kamay. Habang lumulubog ang araw sa hardin, kinukulayan ang lahat ng ginto at mainit na ilaw, naranasan ni Raditya ang isang paghahayag. Napagtanto niya na sa pagpili ng pag-ibig kaysa sa pagtatangi at dignidad kaysa sa kaginhawaan, wala siyang nawala. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng paghahanap at walang kabuluhang tagumpay, natuklasan niya ang tunay na kayamanan at ang kanyang tunay na tahanan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, lubos kaming magpapasalamat kung bibigyan ninyo ito ng rating mula 1 hanggang 10. Suportahan kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aming channel na Kisah Nyata Pilipinas. Isulat sa komento kung saan kayo nanonood. Maraming salamat sa inyong napakagandang suporta sa bawat kwento. Pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng Diyos.